Magkabit-balikat naman ang dalawa. Okay, just take care of her. Vincent Patrick, look at me. Jessica, baby. Just call us kung may problema. Pupuntahan ka namin agad, okay? Huwag mong suluhin na mag-isa. We're here. Mga kaibigan mo kami na handang makinig sa'yo. Ani Vince. I smiled. Okay, thank you guys. Lumabas na ng sakyan sina Patrick at Vince kaya kaming dalawa na lang ang natira ni Alvin na hindi pa rin inaalis ang seryosong pagtitig sa akin. Oh, ano? Hindi ka pa ba tapos pagalitan ako? Sasermonan mo ulit ako? Sisigawan? Napabuntong hininga naman ito at umiwas na ng tingin. I'm sorry. Hindi ko sinasadya na masigawan ka. Napanguso na lang ako. Umayos na ng upo sa Alvin at in-start na ang engine ng sasakyan. Nang may bigla namang kumatok sa pinto mula sa labas kaya agad na napabaling ang tingin namin dito. Natigilan ako na makita ko kung sino ito. It was Lucas. Bago pa ako makapagsalita ay mabilis nang naibaba ni Alvin ang bintana ng kotse. Are you two done talking? Kung tapos mo nang kausapin ang girlfriend ko, babawiin ko na siya. Agad na bungad ni Lucas pagkasilip sa bintana at tumingin naman sa akin. Get out baby, let's go home. I bit my lip. Pero bago pa ako makasagot ay naunahan na ako ni Alvin ng pagkakaitong tumawa bago bumalik sa blankong expression at sinalubong ng seryosong tingin si Lucas. Ikaw, layuan mo ng kaibigan ko at kalimutan. Magmula ngayon, ayoko na makita ka pa lumalapit sa kanya. Parang umigting naman ang panga ni Lucas sa narinig. At bakit ako makikinig sa'yo? She's my girlfriend and you're just her best friend. Kaibigan ka lang kaya matuto kang lumugar. Hindi ka dapat nakikialam sa relasyon namin ng girlfriend ko. Alvin laughed sarcastically. Girlfriend mo? Shut up! Kabit ka lang kaya ikaw dapat na matuto kung saan ka dapat lumugar. Pampalipas oras ka lang na kaibigan ko. Panakit butas. So don't assume that she's yours because she will never be. Lucas' expression suddenly changed and he looked at me. Bumuka naman ang bibig ko pero walang lumabas na salita. And before he could talk again, mabilis nang pinatakbo ni Alvin ang sakyan na bahagi ako ikinasingap sa gulat. Napatingin na lang ako sa side mirror ng kotse. Nakatayo pa rin si Lucas habang seryosong nakatingin sa aming sasakyan. Alvin, what? Huwag mo sabihin makikipag-usap ka pa sa kanya. Masungit na sagot ng kaibigan ko kahit hindi pa naririnig ko anong sasabihin ko. Napabuntong hininga na lang ako at iniba na lang ang usapan. Pwede bang mag-pretend ka na lang na walang alam sa harap ni Sandro? Please? Okay. Bali wala nitong sagot. Kahit papaano nakahinga ako ng maluwag. Tumahimik na ako at hindi na nagsalita pa. Makalipas ang mahigit 30 minutes, ay sa wakas ay huminto na rin ang sakyan sa harap ng gate ng bahay. Pero hindi ko inaasahan ang pagbabadi ni Alvin ng sakyan nang bumaba ako. Oh, bakit? May kailangan ka pa? Hisay. Ibinuros ang mga kamay sa suot na pants. I just want to make sure na safe ka makakapasok sa loob ng bahay. Kaya sasamahan kita sa loob. Okay. I shrugged. Pero pagkapasok namin sa hindi nakalak na pinto ng bahay, ay agad na bumungad sa amin si Sandro na nakaupo sa may couch na tila ba hinihintay ang aming pagpasok. So, yung lalaki na naman na yan nakasama mo kaya ka nawala dito sa bahay? Sa kanya ka na naman nakipagkita, huh? He said without looking at me. Sa kanyang hawak na kupita ito nakatingin at mahina pang inaalog-alog ang laman ng alak ng kupita. Parang masama rin ang aura. Alvin ignored him. Go to your room. Magpahinga ka na. Uuwi na rin ako. Iniwas ko na lang ang tingin kay Sandro at tipid na ngumiti sa kaibigan ko. Sige, mag-iingat ka sa pag-uwi. Alvin smiled at me. I will. Sige na, umakyat ka na. I nodded. Okay. Pero bago ako umakyat ng stairs ay tinapunan ko pa ng tingin sa Sandro na malahari pa rin nakasandal ng upo sa couch at hindi inaalis ang seryosong pagtitig sa alak. Parang nagsilabasan pa ang mga ugat sa kamay dahil sa higpit ng pagkakahawak sa kupita. Umakyat na lang ako at hindi na lang ito pinansin pa. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ay sandali ako natigilan nang makitang maayos na sa loob. Hindi na magulo tulad ng kung paano namin ito iniwanan ni Lucas kanina. Isang buntong hininga ang kumawala sa akin at nagbihis na lang ako sa loob ng dressing room. Pero saktong pagkatapos kong magbihis at lumabas ng dressing room ay may narinig naman ako malakas na ingay mula sa baba. Parang may mga nabasag na gamit. Bagyang kumunot ang noo ko at sandaling pinakinggan kung anong ingay iyon. Hanggang sa may nabasag ulit. Kaya hindi na ako nakatiis at mabilis na lumabas ng kwarto.
Pero nakailang baba pa lang ako sa ilang palapag ng stairs ay nakita ko na ang pangyayari sa baba na siya ay kinasinghap ko sa gulat at kinalaki ng mga mata ko. Walang hiya ka! How dare you hurt her? Hindi ko siya ipinaubaya sa'yo para saktan mo. Ikaw ang walang hiya. Ang kapal na mukha mong kumabit sa asawa ko. I will kill you. Mapapatay kita ngayong gabi. No, you're wrong. Dahil ako mismo papatay sa'yo para maalis ka na sa landas namin ng asawa ko. Si Sandro at Alvin ay nagsusuntukan sa baba habang nagsisigawan at pareho ng may mga dugo sa mga braso at mukha. Kasalukuyang nasa ibabaw si Alvin sa nakahiga na si Sandro at pinapaulanan ito ng suntok. Nagkalat din ang mga basag na bubog sa sahig at mga patak ng dugo sa tiles. Oh my God! You two! Stop it! Taranta na akong bumaba ng stairs para umawat sa kanilang dalawa. Pagkalapit ko sa kanila, agad kong inawat ang kaibigan ko, tinila ito sa braso para paalisin sa ibabaw ni Sandro. Stop, Alvin! Please! Pero muntik na akong bumagsak sa sahig na bigla nilang sinipa ng malakas ni Sandro si Alvin sa tiyan. Kaya naman napaatras ito sa akin at nagkauntugan kaming dalawa. Ang lakas na tumama ang likod ng ulo nito sa nguso ko. Tom, it hurts. Napaigik ako sa sakit at agad na napatakip sa bibig gamit ang aking kamay. I was shocked for a moment. Naluhang bigla ang mga mata ko dahil sa malakas na pagtama ng labi ko sa ngipin ko. Shit, sobrang sakit. Dumugo yata ang loob ng bibig ko dahil parang may nalasahan na ako lasang kalawang. Bigla din ako nakaramdam ng pagkahilo. Parang sandaling umikot ang paningin ko. Shit. Napahinto naman si Sandro sa akmang pagsuntok kay Alvin. Nang makita reaksyon ko, imbis na pumaibabaw ito at gumanti ng suntok ay mabilis na lumapit sa akin at dinaluhan ako. Nasaktan ka ba? Puno ng pag-aalala nitong tanong sa akin na akala mo'y nag-aalala talaga. At agad na hinawakan ang kamay ko para sana alisin sa pagtakip sa bibig ko. Pero agad kong pinigsi ang kamay nito at iniiwas sa mukha ko. Napabalikwas din ang bangon si Alvin at mabilis din akong dinaluhan. Jessica, ayos ka lang ba? Bakit? Nasaktan ka ba, ha? He cupped my face with his bloody hands. Tinamaan ka ba? Saan? Tinignan nito ang buong mukha ko nang may pag-aalala. Kahit nahihilo, ay pinilit ko pa rin umiling. No, ayos lang ako. Mahina akong sagot habang takip pa rin ang bibig ko at marahan na tumayo. Please, Alvin, stop fighting with my husband. Go home now. Mag-usap na lang tayo bukas. Hindi ko na natuloy ang pagsasalita ko nang mabilis na inalis ng kaibigan ko ang pagkakatakip ng kamay ko sa bibig. Pero nang akmang haplusin na nito ang labi ko para tingnan, isang malakas na suntok naman ang tumama sa pisngi nito na ikinatagilid na mukha nito. Ito na ang huling pagkakataon na palalampasin ko ang kagaguhan mo. Kaya habang naditiis ko pang palampasin, mas mabuting umalis ka na dito sa pamamahay namin ng asawa ko. Galit na sigaw ni Sandro matapos suntukin si Alvin. Hinawakan na nito ang braso ko. Tara na sa kwarto para makapaghintay ka na. Nagpahila na lang ako dito at hindi na tumingin pa sa kaibigan ko para matigil na rin ang kanilang awayan. Saglit pa ako napapikit at mahinang ipinilig ang ulo ko dahil parang hindi pa rin nawawala ang pagkahilo ko. Pero pagtapa ko pa lang sa unang palapag ng stairs nang mabitawan na ako ni Sandro dahil sa paghaklit sa braso nito mula sa likuran. Hindi pa ako tapos sa'yo, kaya huwag mo akong talikuran! Alvin shouted and punched him in the face. I will teach you a lesson for hurting my best friend. You dumb asshole! You don't deserve her! Tumama ang likod ni Sandro sa handrail ng stairs dahil sa malakas na suntok at hindi agad pagbalanse. Pero nang makabawi naman ito ay agad din itong gumanti ng sipa sa dibdib ni Alvin na ikinahinto nito sa paglapit sa akin at ikinaatras pababa ng stairs. Hindi kita tinatakasan. Pero sige, kung gusto mong umuwi nang wala ng hininga, fine, pagbibigyan kita. Muli na silang nagsuntukang dalawa sa harap ko. At hindi ko na alam kung aawat pa ba ako o hindi na dahil natatakot na din ako at parang umiikot ng paningin ko. Kaya imbis na umawat sa kanilang dalawa ay napakapit na lang ako sa handrail ng stairs at nakasimangot na napahawak sa aking noo. Sandro, stop it! Don't hurt my best friend! Pinilit ko magsalita kahit parang hindi kaya ng paningin ko. But they didn't listen. Lahat ng panggagago mo sa kaibigan ko, asahan mo makakarating kay chairman. At sinong tinakot mo? Go on, magsumbong ka hanggat gusto mo. Hindi ako natatakot.
They still shouted at each other as they fought in front of me. Patuloy pa rin ang pagpatak ng dugo sa kanilang dalawa dahil sa pagkakahiwa ng bubog. Sa likod ng kamay, ang kay Alvin at sa kaliwang braso naman kay Sandro. Iniwas ko na lang ang tingin ko sa kanilang dalawa dahil parang unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko sa hindi malamang dahilan. Siguro ay dahil sa malakas na pag-untog namin ni Alvin kanina. Please, itigil niyo na yan. Nahihilo na ako sa kakatingin sa inyong dalawa. It was almost a whisper. Mahina ako na lang na ipinilig ulit ang ulo ko habang nakahawak pa rin sa handrail ng stairs. Pero nang muli ako mapatingin sa sahig at nakita ulit ang mga patak ng dugo, ay parang may kung anong umihip sa akin na tuluyan ang bumagsak dahil sa pagkahilo. Jessica! Rinig ko pa ang sabay nilang pagtawag sa pangalan ko bago ako tuluyang bumagsak sa aking kinatatayuan. At tuluyan nang nawala ng malay sa mga bisig ng taong mabilis na nakasalo sa akin. Mula sa loob ng isang black Ferrari ay nakaupo naman si Lucas habang nakatingala sa bahay kung saan tanaw na tanaw niya mula sa kanyang pwesto ang isang maliwanag na kwarto. Nakabuhay ang ilaw nito sa loob pero wala pa siyang maaninag na taong pumasok. Jessica, baby. He sighed. Dapat pala'y nilagyan ko agad ng hidden camera loob ng buong bahay niyo para madali ko malaman kung ano nangyayari dyan sa loob kahit na andito lang ako sa labas. Kausap niya sa sarili habang nakatingala sa kwarto. Soon, baby. Soon. He sighed again. Mula kanina pa siya naiinip at hindi na mapakali sa loob ng kanyang sasakyan. Gustong-gusto na niyang pumasok para lumusob sa loob ng bahay pero hindi pwede dahil hinintay niya pa ang paglabas ni Alvin. Nang mapatingin siya sa katabing brown envelope ay muli niya itong dinampot at pinakatitigan ng seryoso. Kakabigay lang nito sa kanya kanina ng kanyang private investigator at medyo nagulat siya sa resulta ng investigation tungkol sa buong pagkatao ni Sandro. Let's just see kung hanggang kailan ka tatagal at kung saan ka naman babagsak. Lucas grinned dangerously as he looked at the brown envelope. Humigpit pa ang pagkakahawak niya rito. Makalipas ang ilang sandali ay nakita niya na ang paglabas ni Alvin mula sa gate at ang pagsakay nito sa nakaparada nitong sasakyan sa labas. Napakunot ang noo niya nang makita itong duguan, kaya naman pagkaalis ng sasakyan nito ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at lumabas na rin sa kanyang kotse. Mabilis na niyang inakyat ang mataas na pader nang walang kahirap-hirap. Nang tuluyang makapasok sa loob ng bakod ay mabilis siyang lumapit sa bintana ng house at sumilip sa loob. Wala siyang maaninag na tao pero agad na natuon ang kanyang tingin sa mga nagkalat na bubog sa sahig at mga patak ng dugo. Kumunot naman ang kanyang noo sa pagtataka at marahan na binuksan ang bintana. Maingat siyang pumasok nang walang ingay. Nang makapasok sa loob ng tahimik na bahay ay mabilis naman siyang umakyat sa mataas na stairs at marahan na humakbang papunta sa master's bedroom. Pagkahinto sa nakasaradong pinto ay saglit niyang inilapit ang kanyang tenga at pinakinggan ang loob pero wala siyang marinig na kahit na anong ingay. Kaya naman hinawakan na niya ang doorknob at marahan na pinihit ito na para bumukas. Pero nang tuluyan ng sumiwang ang pinto ay agad siyang natigilan nang makita ang pangyayari sa loob. Nakahiga si Jessica sa kama at nakapikit na ito na tila tulog na. Pero nakaunan ito sa braso ni Sandro na nakahiga naman patagilid, paharap dito at marahan pa nitong hinahaplos ang mukha nito habang pinakatititigan. Yung klase ng titig na katulad ng kung paano rin niya titigan si Jessica. Lucas hand-tightened at humigpit ang pagkakahawak niya sa doorknob. Pero mas hindi niya inaasahan ang bahagyang pag-angat ni Sandro ng ulo nito at lumapit sa muka ng natutulog na babae. And he kissed her on the forehead. Tila nanginig ang laman niya sa nasaksihan. Bigla siyang kinain ng matinding panibugho. Sa higpit ng kapit sa doorknob ay bigla na lang itong tumunog na tila nasira dahil sa lakas ng kanyang kapit. At nang marinig iyon ni Sandro ay bigla naman itong napalingon. Why? Ayaw mo ba ng mga yan? Gusto mo ba ipaganda kita ng iba? Sandro asked. May lambing pa sa boss nito. Hindi ako sumagot at nakatingin lang sa breakfast na nasa harap ko. 1 glass of milk, bread, cereal and porridge. Parang breakfast lang na may sakit. Kagigising ko lang at ito na agad ang bumungad sa akin pagbangon ko. Himala at nagawa niya akong dalhan ng breakfast sa kwarto. This is the first time na ginawa ito sa akin. Hindi ko alam kung anong nakain niya. Are you trying to be a good husband now? Walang gana kong tanong at pasimpleng tumingin sa braso nito na nasugatan kagabi. May banda na ito ngayon. Mukhang ginamot na niyang mag-isa. Sandro, sigh.
I'm sorry. Hindi ko sinasadyang ipaglaka ng pinto kagabi. I just wanted you to stay here in our house. Pero nakaalis ka pa rin. Pati wedding picture natin ay sinira mo. Lahat ng picture na magkasama tayo sinulatan mo mukha ko. I know you're mad, kaya mo nagawa iyon and I'm sorry. Tumaas naman ang kilay ko. Sorry? So nagsusorry siya dahil mali siya? Traumat, marunong din naman pala siya mag-sorry. Pero bakit yung pambababae niya? Ay hanggang ngayon hindi niya masabi na isang pagkakamali iyon. Na hindi niya nga magawa mag-sorry at tumingin ng kapatawaran sa akin. Sinulatan ko mukha mo? I look at him. Kumunod pa ang noo ko. At kailan ko naman yun ginawa? Napatingin naman si Sandro sa bandang likuran ko kaya agad kong sinundan ang kanyang tinitingnan. At ganoon na lang bahagyang pag-awang ng labi ko nang mapatingin sa ibabaw ng drawer kung saan nakatayo ang 3 picture frame. Sa 3 litrato ay puro nga may sulat ang kanyang mukha at talagang tinakpan ng black ink with big X pa sa dibdib. Shit, alam ko na agad kung sino ang salarin. Buti nga hindi ko sunurog yung mga pictures. Masyado na rin kasing masakit sa mata tingnan. Look, napaka-sweet natin sa mga litrato na yan. Parang masayang mag-asawa lang. Pero sa totoong buhay, para tayo mortal na magkaaway na hindi magkasundo. Dahil sa pambababae mo. Natahimik si Sandro sa sinabi ko. Nang mapatingin ako dito ay nakatitig ito sa akin na para bang may kung anong sinasabi ang mga mata. Sa honeymoon natin this weekend, may importante ako sasabihin sa'yo. Bahagyang tumaas ang kilay ko. Importante? I couldn't help but laugh sarcastically. At ano naman yun? Gaano ka-importante? Hihilingin mo na ba sa akin na magsasama na kayo ni Melanie? Kung yun nga, I already told you, pinapayagan na kita sa kanya. Hindi mo na kailangan pa magpaalam sa akin. Just give me the annulment papers and you can go to her. Buuin mo ang pamilya mo sa kanya at wala na akong pakaalam pa. Hindi na ako nakatiis at bumaba na mula sa kama. Pero hindi pa ako tuluyan nakakababa nang mabilis na hinuli ni Sandro ang braso ko at pinigilan ako sa pagbaba. Bitiwan mo nga ako? Ano ba? I told you, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo dahil iniisip mo si Lolo? Mabilis kong dugtong at muli itong hinarap ng salubong ang mga kilay. Pwede ba, Sandro? Stop this nonsense. Itigil na natin to. Nakakasawa na. Nakakasawa na makapagtalo sa'yo. I yelled. Pero imbis na pumatol, ay isang buntong hininga lang ang pinakawala ni Sandro at agad na dumukot sa bulsa ng suot na shorts. Pansin kong nakapambahay lang ang kanyang suot. Wala yatang balak na pumasok sa trabaho. Here's your phone. Maaari mo na ulit gamitin. Parang nagliwanag naman ang mukha ko nang makita ang phone ko. Mabilis ko itong kinuha sa kanyang kamay. So, ikaw nga nagtago ng phone ko? How dare you? Nahanap ko lang yun kanina, kaya hindi ka dapat na magalit. This liar. As if naman hindi ko alam na tinawagan niya si Lucas at gusto niya makapagkita. Buti na lang wala siyang napala dahil mas mautak yata kaysa sa kanyang isang iyon. Fine. Nahanap mo na kung yun nga ang totoo. Ngayon, bitiwan mo na ang kamay ko dahil maliligo na ako. Hindi mo pa kinakain ang breakfast mo. No, wala akong gana mag-breakfast. Siguro, dahil ikaw ang naghanda. Kaya sa'yo na lang yan. Ubusin mo para tumaba ka. Mapakla kong sagot. Ramdam ko naman ang sandaling paghigpit ng kanyang hawak sa kamay ko pero slowly binitawan na din ito. Sige na, maligo ka na. I'll wait for you. Sabay na tayo pumasok sa trabaho. Napairap lang ako at lumakad ng papasok ng bathroom dala ang phone ko. Pagkapasok ng bathroom ay agad kong nilak ang pinto at dali-daling binuksan ang phone ko. Agad kong binuksan ang message pero walang mensahe mula kay Lucas. As in empty ang inbox. Deleted lahat ng mga text messages. Napasimangot na lang ako pero agad ding napangiti at mabilis na hinanap ang number ni Lucas. Nang makita ko ito ay agad kong tinawagan pero nakatatlong dial yata ako sa kanyang number ay ayaw namang makontak. Napabuntong hininga na lang ako at nagpadala na lang ng text message sa kanyang number. Good morning, cutie. I just got my phone back. And about last night, I'm sorry. If you received this message, please call me. Matapos isend ang message ay naisipan kong maligo na. Suot ko pa rin ang dress na sinuot ko kagabi. Buti naman. Habang naliligo ay siya naman pagpasok sa isip ko ni Alvin. Oo nga pala, kumusta na kayang isang yun? Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa kanila ni Sandro nang mawalan ako ng malay. Basta nagising ako ay nakahiga na sa kama at hating gabi na. Katabi ko si Sandro at dahil sa antok ay muli rin akong nakatulog ulit. Nang matapos maligo ay agad ako nagbihis ng pang-office outfit.
Black pencil skirt at white long sleeve blouse na tinupi ko lang hanggang siko. Pinaresan ko naman ng black stiletto na 5 inches ang taas. Itinali ko na lang din ang buhok ko para bumagay sa outfit. Pagbaba ko ng kwarto ay naghihintay na si Sandro sa living room. At tulad ko ay nakabihis na din ito ng kanyang black business suit. And when he saw me, he immediately stood up. "Doon ka sa kotse ko sumakay." "No, may sasakyan ako kaya doon ako sasakay." Agad ko sagot at mabilis din lumabas ng pinto. Pero pagdating sa garahe ay siya naman bigla akong paglutang na munti ko na ikinatili sa gulat. "Sandro, ano ba? Ibaba mo nga ako? Ayoko sabi sa kotse mo." Nagpumiglas ako. "I'm just worried, Jessica. Baka mawalan ka na naman ng malay tulad kagabi. Maaksidente ka pa. Siguradong ako ang sisisihin ng lolo mo." Napabugan na lang ako ng hangin at wala nang nagawa nang ipasok na ako nito sa kanyang sasakyan at agad na kinabitan ng seatbelt. Talagang si Lolo ang inaalala niya kaysa sa akin. So ibig sabihin kundi kay Lolo ay hahayaan niya nila ako magmaneho at bahala na ako kahit mawalan man ako ng malay habang nagdadrive. Sa isiping iyon ay hindi ko mapigilan ang mairita. Malamang at iniingatan niya lang ang pagiging CEO niya kaya ayaw niyang magkaroon ng bad record kay Lolo. Well, tingnan na lang natin kapag ako ang nainis. Tumahimik na lang ako at hindi na tumingin pa sa kanya nang paandarin na nito ang sasakyan. Nang mapatingin ako sa suot ko relo ay nagulat pa ako nang makitang late na pala. It's already 9:12 a.m. Malapit na palang magtanghali. "Kumusta naman ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba?" Sandro asked while driving. Napairap ako pero sumagot pa rin. "I'm okay now. Medyo nahilo lang ako gabi dahil sa inyo. Oo nga pala, ano na palang nangyari kagabi? Sa Alvin?" I heard him say. "Ayun, umuwi na. Gusto ko pang iuwi ng lokong iyon sa kanyang bahay kagabi. But of course, I didn't let him. Ang lakas na loob niya mangangkin ng hindi kanya. Malamang, nag-aalala lang yun sa akin. Dapat nga binigay mo na lang ako sa kanya eh. Siguradong mas maalagaan ako ni Alvin kumpara sa iyo na wala na ibang ginawa kundi." I say. "Never mind. Alam mo naman ang ibig ko sabihin." Natahimik na si Sandro. Hindi na ito sumagot pa hanggang sa uminto na ang sakyan namin sa harap ng building. Nauna na akong bumaba nang pagbuksan ako ng security guard ng pinto ng kotse. Pero pagpasok ko ng entrance ay siya naman paghabol ni Sandro at mabilis na hinuli ang kamay ko. Pinagsalikop sa kanyang kamay. Napairap na lang ako at hindi na pumalagpa dahil may mga empleyadong nakatingin. Instead, ngumiti na lang ako sa kanya. A fake smile. At syempre, ngumiti rin pabalik sa akin ang manloloko na magaling magpanggap. Kaya nangyari ay holding hands kaming dalawang pumasok sa aming opisina. "Magpahinga ka na lang muna. Mamaya ka na magtrabaho kapag okay na pakiramdam mo. May gusto ka bang kainin for breakfast? Hindi ka nag-agahan kanina." I just rolled my eyes. Imbes na sumagot ay dinampot ko na lang ang isang files at sumandal na upo sa aking swivel chair. Magsasalita pa sana si Sandro na may bigla namang kumatok sa pinto. "Yes, come in." Pumasok ang isang empleyado at agad na lumapit sa mesa ko. Kaya agad kong inalis ang atensyon ko sa hawak ko at tinignan ito. "What?" I asked with my raised eyebrows. Kasi po ma'am, may delivery po naghihintay sa labas at hinahanap kayo." Nangunot ang noo ko. "Delivery? Nang ano?" "Hindi ko po alam ma'am, pero pangalan niyo pong hinahanap." May pagtataka kong tumayo sa aking kinaupaan. Wala naman ako maalala na may in-order akong online. "Nag-order ka ng food?" I asked Sandro. "No, i-order pa lang kita. Ano bang gusto mo?" Imbis na sumagot ay inirapan ko lang ito at lumabas na ng opisina kasama ng babaeng empleyado. Paglabas ko may delivery boy nga at ang hinahanap ay ako. "Sure ka ba na sa akin to?" Paninigurado ko at tinignan ang pangalan sa package. "Yes po ma'am, kung ito nga po ang pangalan niyo eh, para sa inyo nga po ang parcel na ito." Sagot ng delivery boy na bahagya pang natawa. "Pakapirma na lang po banda rito." Kahit may pagtataka ay wala na ako nagawa kundi pirmahan ito at tanggapin. Hindi ko alam kung ano ang laman pero halatang papeles nang hawakan ko. Pero nang tingnan ko kung kanino galing ay walang nakalagay na pangalan ng sender. Hahabulin ko pa sana ang delivery man para itanong pero nakaalis na ito. May pagtataka akong bumalik sa aking swivel chair at agad na binuksan ang package. "What is that?" Sandro asked. Bahagyang nakakunot ang noo habang nakatingin sa hawak ko. "Baka mo, para sa akin to, hindi para sa'yo. Kaya wag mo kong pakaalaman." Iritado ko sagot at inilabas ang isang brown envelope sa plastic cover na nakabalot dito. At nang tingnan ko, nasa loob ay papeles nga.
Pero agad akong natigilan ng pagkakuha sa papers ay agad na bumungad sa akin ang pangalan ni Sandro with 2x2 pictures sa unang page. Ano to? Kumunot ang noo ko. Is this a resume or... Pangalan, edad at kasarian ang nabasa ko sa unang pahina. Pero bago ko pa mabuksan ang pangalawang page ay nabigla na lang itong mawala sa kamay ko dahil sa paghablot ng tao sa likuran ko. It was Sandro. Hindi ko na namalaya na nasa tabi ko na pala. Ano ba? Akin na nga yan? Mabilis akong tumayo at pilit na inagaw ito sa kanyang kamay. Pero agad niya itinaas at binuksan ang pangalawang page. At pansin ko ang biglang pagbago ng kanyang ekspresyon nang mabasa ang nakasulat. His jaw clenched. Hanggang sa nagulat na lang ako nang walang sabi-sabi nitong pinunit ang papers. Oh my God, Sandro! At sino may sabi sa'yong punitin mo yan, ha? Hindi ko pa nababasa. Ako mga agawin ko na ang punit na papel sa kanyang kamay pero bago ko pa magawa ay mabilis na itong nakaalis sa tabi ko at bumalik na sa kanyang pwesto. Hanggang sa napamaang na lang ako nang makita ang paglingas ng papel sa ibabaw ng kanyang table. Tom, he burned it. Nakatitig lang ako sa aking hawak na cellphone habang pinapaikot-ikot ang swivel chair na aking kinauupan. Hindi ako mapakali. It's already 5:23 p.m. pero wala pa rin akong natatanggap na tawag o text man lang mula sa taong inaasahan ko. May na-receive akong text pero galing sa kaibigan kong sa Alvin at tinatanong kung okay lang ba ako at kung bakit ako hinimatay kagabi. And I just told him that I'm okay. At kung maaari ay wag na muna niya akong estresan dahil baka himatayin ulit ako. And good thing dahil naniwala naman ito. Ang totoo umiiwas lang ako sa best friend ko dahil alam kong uungkatin na naman ito ang tungkol sa amin ni Lucas. At sasabihin na naman na isusumbong niya kay Lolo. Alam kong hindi malabang tutuhanin niya iyon. Knowing Alvin, siya yung tahimik lang at sobrang sweet na kaibigan. Maalalahanin din pero ibang klaseng manermon kapag alam niyang mali ka at ikasisira mong ginagawa mo. Parang tatay lang yun na overprotective sa anak kong manermon. Nakakainis pero alam ko namang iniisip niya na ang kapakanan ko at ayaw niya lang na mapasama ako sa pinagagagawa ko. Lucas, takot ka ba sa mga kaibigan ko kaya nakalimutan mo na akong tawagan? Nakasimangot kong pagkausap sa screen ng cellphone kong hawak. Hindi ko alam kung nakalimutan lang akong tawagan na lalaking iyon o sadyang ayaw niya na ako makausap pa dahil nalaman na ng mga kaibigan ko ang relasyon namin dalawa. Hindi ko tuloy mapigilan ang malungkot. Inaasahan ko kasi natatawag siya pero talagang wala kahit text man lang sana. Nang tawagan ko naman ang kanyang number ay hindi naman ito makontak. Mukhang sinadya niya akong patayan ng phone. Buong maghapon para lang hindi ko siya matawagan. Naiinis na ako sa kanya sa totoo lang. I miss you na, cutie. Napabuntong hininga na lang ako at napaunat-unat. Ang sakit pa rin ang bato ko dahil sa kakayuko, dahil sa pagtatrabaho mula pa kanina. Mag-isa lang ako ngayon sa loob ng opisina at talaga namang napaka-boring. Nakakaantok tuloy. Umalis si Sandro kanina at mahigit 1 oras na nakalilipas ay hindi pa rin ito bumabalik. Hindi ko rin talaga mapigilan na magtaka sa isang iyon. Matapos sunugin ang papers na inagaw sa akin kanina, ipansin ko na ang kanyang pagkabalisa at hindi na mapakali. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapaisip kung ano ang meron doon sa second page ng papers kanina at bigla na lang nagbago ang mood niya ng ganoong kabilis. Talagang nakapagtataka. Oh, nakakaantok. Napahikab ako at dahil nakakaramdam na ako ng antok dahil sa pag-iisa sa loob ng opisina ay umuko na lang ako sa ibabaw ng table ko at umunan sa mga braso ko para matulog. Pero nang akmang ipipikit ko na ang mga mata ko ay siya naman pag-vibrate ng phone ko. Dahilan para bigla ako mapabalikwas sa aking kinauupan at parang biglang nagliwanag ang mukha ko nang makita ko sino ang tumatawag. Mabilis ako napaayos ng upo at tumikim muna bago ito excited na sinagot. Oh, anong kailangan mo't napatawag ka? Bungad ko sa tamad na boses at kunwari napahikab pa. Pero ang totoo ay gusto ko na siyang sermonan kung bakit ngayon lang siya tumawag samantalang mula kanina pa ako naghihintay. I heard him clear his throat from the other line. I'm sorry kung ngayon lang ako nakatawag. Medyo naging busy lang ako maghapon kaya ngayon ko lang nabuhay ang phone ko at na-receive ang message mo. I miss you so much, baby. I couldn't help myself and bit my bottom lip. Tom, he missed me too. How about you? Did you miss me too? He asked me. Napakagatlabi naman ako at muling sumandal sa aking swivel chair. Well, magsisinungaling ako kapag sinabi kong hindi. Pero naiinis pa rin ako sa'yo kasi ngayon ka lang talaga tumawag. Akala ko ngayon natakot ka na sa mga male friends ko kaya iniwasan mo na ako.
Iniisip kong ayaw mo na sa akin at nagpalit ka na ng number para hindi na kita makontak pa. I heard him chuckle. Oh, come on. That won't happen. You just don't know how scared I am to lose you, baby. Baka mabaliw ako kapag nawala ka sa akin. I swear, I can't lose you. Hindi ko na napigilan ang mapatawa. Talagang napakagaling niya mambola. Ibang klase. Mababaliw pala kapag nawala ko sa kanya, ha? Ang corny. Pero kinlig yata ako ng konti. Kahit na alam kong binobola niya lang naman ako. So, I bit my lip. Hindi ko na alam kung ano sasabihin. Ituloy natin papunta sa parents ko tomorrow, baby. May free time ka ba bukas? Kahit mga 30 minutes lang. Ipapakilala lang kita saglit sa kanila. Si mommy kasi, at nang makilalang girlfriend ko. I smiled. Kahit hindi niya nakita, ay agad akong tumango. Yeah, sure. Ibibigay ko sa iyo ang break time ko tomorrow. Thanks, baby. Aasahan ko yan. So, ano oras ang uwi mo ngayon? Pansin ko excitement sa kanyang boses. Uwi? Saan? Sa bahay mo? I joke. Napabungis-ngis pa ako. And he loves to. Pwede rin. Mas gusto ko yan, baby. So, anong oras bang uwi mo? Loko ka. Hindi ako pwede makapagkita sa iyo ngayon, no? Busy kasi ako sa trabaho at makapagalitan na ako ni Lolo kung puro ako absent. Maybe, this weekend ay pwede pa akong pumunta sa bahay mo. But not now, baby. Basta tomorrow ay 30 minutes lang to meet your parents. Okay, no problem, baby. Of course, I understand. Basta agahan mo na lang ang uwi mo ngayon. Dapat maunahan mo ang asawa mo. I'm here at your house, waiting for you, baby. Agad na nalaki ang mga mata ko sa narinig. What? Mabilis ako napatayo. Bakit hindi mo agad sinabi na nandyan ka pala? Para ako nataranta na agad na hinagilap ang handbag ko. So ano, uuwi ka na ba? Mula kanina pa ako rito, baby. Gusto ko kasing salubungin ang pag-uwi mo. Pag-uwi ng girlfriend ko. Shit.